explain po natin ito na nakita ko po yung post ninyo after this announcement by the COA na magkakaroon po ng fraud audit doon sa flood control projects dito po sa Bulacan. Bakit meron kayong agam-agam dito? Kindly explain everything to us, yung proseso po. Siguro, in general kasi, nararamdaman naman natin yan, Christian, ano? Hindi ako yung may agam-agam, halos lahat ng mamamayan, di ba? Meron tayo tinatawag na culture of, distrust, tama ba yun? Yung parang lahat ay may pagdududa. Biro ka naman, ang nakakatawa, ako yung sinusumbungan, punong-puno yung inbox ko. At saka yung mga GCs, parang ang dami-daming isinasali ako sa group discussion. So sabi ko, teka muna, meron tayong mekanismo para dyan, di ba? Yan, lumabas na yung COA, nag-issue siya ng parang office order creating a team to conduct a fraud audit. Ang ko lang doon ay, alam mo yung Christian, ako minsan ang mamamayan ay naghahanap ng mas malalim, di ba? Malalim din yung culture of distrust Marami ka naririnig. Merong mga, sabi nila, merong mga legislators na involved. Meron din lumalabas nga, yun nga ang pilit na ibinabato sa akin. Paano naman ma'am, kung yung auditor ang kasali? O kung paano, kung compromise din ng COA? Well, I think wala tayong panghuhusga, walang conclusion, pero ang sabi natin ay yung general na nafi-feel ng mga tao yung distrust, nagiging helpless. Siguro ang gawin dito ay yung bang siguruhin na hindi ito matatapos sa isang parang pahapyaw na sasabing, nag-create na ako ng audit team. Dahil pag tiningnan ko, okay, may audit team, napakahaba ng proseso niyan. Kasi mahalaga dito yung gathering ng evidence na talagang tatayo. Kasi alam mo na kaagad na, pag sinabi ka nagko-conduct ng fraud audit, alam mo na kaagad na may posibilidad na magkaroon ng kaso. So that means to say, iba yung level of na hinahanap mo when it comes to the gathering of the evidence, because of that, kailangan ding ma-observe yung due process. Baka tayo ma-dismiss ang ating findings just because hindi tayo nakapag-observe nito, And alam natin na kapag ganyan na maraming medyo potential na matamaan, na andyan yung sinasabi nating intentional ba o hindi intentional na i-delay. Hindi ka agad sasagot, hindi ka agad ibibigay yung dokumento. Ang inaano ko lang ay sa tagal ng proseso ng audit, matagal bago mailabas yung report. At hindi ako nagpapa-exempt. Nung panahon na naandun ako ay medyo matagal din. Kaya lang hindi naman kasing tagal yata ngayon. Matagal dahil sa proseso, kapag natagalan yan, tapos ipapasa pa yan sa Office of the Ombudsman, manggagawa pa sila ng fact-finding, di ba? Manggagawa pa sila ng preliminary nung audit report na ipinasa, di ba? So sa tingin ko, by the time na makapagkaso tayo, siguro iba na ang presidente. Okay, so proseso yung problema, pero linawin ko lang po, pag fraud audit, basically this is with a view in mind na magkakaroon ng sampahan ng kaso. So dapat mabigat yung mga ebidensyong hahanapin. Okay, pero kung napakahaba ng proseso at pwede siyang exploit ng mga taong siguro inisip na natatamaan sila, basically gaming the system itself, ano po yung dapat gawin in terms of investigating corruption in flood control projects? Ang aking proposition, of course, hindi ako nakaupo doon at ayaw nating pangunahan ang mga desisyon na nakaupo, nirespeto natin yung mga nakaupo right now. Kung pwede na mas gawin natin na multisectoral na, di ba? Nandiyan na yung ombudsman. Sa akin, kung kaya din na nandiyan na yung AMLC, okay na rin. Parang ibig sabihin, kung kailangan ng subpoena, kaya dyan ng ombudsman, although nakakapag-issue din ng subpoena ang COA, but there are different powers ng ombudsman na wala sa Commission on Audit. Ang Commission on Audit is audit. Ang investigation talaga is the Office of the Ombudsman. And then kung kailangan mo kunyari yung handwriting expert, you can call in the NBI, di ba? And then you have the AMLC para makita natin yung kung meron bang pwedeng maitulong, On the other hand, gusto ko lang linawin kasi merong nag-comment sa akin kanina and I would like to correct my May bagong guidelines ang conduct ng audit, fraud audit, that's under 2024-008. At nandun naman yon, sinabi na yun nga i-endorse yung report doon sa ombudsman
and then pwedeng makipagtulungan. Sa akin, Christian, special special case. Bakit? Napakalawak, taas ng pagdududa. At tingnan natin, Christian, ang daming gustong mag-imbestiga, di ba? Mag-iimbestiga daw yung House, mag-iimbestiga daw yung DPWH. Baka sa dami na nag-imbestiga, kahit nga mismo sa COA, di ba? Kasi may resident auditors yan no? Na posibleng tumingin na rin dyan, although sa ibang klase ng audit. Baka mamaya mangyari yung iba yung sinasabi nito sa sinasabi nito, na magkagulo-gulo. So ang sa akin ay dahil ang presidente ang unang naghamon nito at unang nagbigay ng parang sabihin natin na motibo, ay di gawin natin na nga naman na structured. Halimbawa, o sige, manggawa tayo ng joint investigation, COA Ombudsman at kung sino man, para ma-cut short natin yung proseso. Sa halip na susulatin muna ng report yung COA, 3 taon, tapos ipapasa sa ombudsman, tapos magka-examine pa yung ombudsman kung naandun ba yung mga prima facie, etc., bago saka siya magde-decide na, o sige, magkaroon tayo ng pagsasampa ng kaso, etc. Baka pwedeng in one swoop, masama-sama natin yung expertise na yan. Pero may isa pa akong idadagdag. Kailangan ilagay natin dyan yung isang opportunity na na-create nung binuksan ng Pangulo, yung tinatawag nating isumbong mo. Kasi nabalitaan ko doon sa isumbong mo, kung tama ba yung pagkarinig ko, na merong mga citizen na nagvo-volunteer ng information, di ba? Merong willing mag-whistleblow, etc. Ang pinaka-sikreto kasi ng fraud investigation is the confession of a whistleblower. Napaka-tibay niyan. When I say matibay, syempre it is on the assumption na in-evaluate mo yung kanyang testimony, inayos mo yung credibility, etc. Yun yung mabilis, Kung mapabilis natin yan, makakaasa tayo na matututukan kaagad, may iisampa yung kaso at magkakaroon ng investigasyon. Ang susunod naman nating hihingin dyan ay yung transparency in terms of kahit man lang may updates. Hindi ko naman sinasabing transparency na parang minuminuto, binobroadcast mo anong gagawin mo. Kasi syempre makakapaghanda naman yan. At saka ang biro ko nga dito, 3 bagay yan. The moment na sinabi mong maglalabas ako ng team, magbubuo ako ng team, nag-create ka ng pressure. Nag-create ka ng pressure doon sa mga alam na tatamaan. At yung pressure na yan, i-extend nila. Hahanap sila ng sinong pwedeng malapitan dito sa team na to. Sinong pwedeng maging ninong at ninang, etc. Diba? Nagkikreate ng pressure, nagkikreate din siya ng fear. Siyempre, alam natin na when you shake someone else's rice bowl, may consequences yan. And isa pa yung mas matindi. Because of pressure, etc., meron din yan yung tinatawag nating walaan ng dokumento. Siraan ng documents. Yan yung gusto kong puntahan. Kasi dun sa order, 'di ba, pinapasubmit lahat ng mga relevant documents immediately. Although I don't know ano ibig sabihin immediately. Pwede bang ipabukas yan, ipasusunod na buwan? Tapos paano masisiguro na hindi sila magtatago ng dokumento o magdodoktor ng dokumento para maiiwas yung mga gustong makaiwas dun po sa pananagutan? Okay, Christian, gusto mong sagutin kita ng tama. Opo. On the basis of what is Sa tutusin, ito yung laging pampalakas ng loob na binabanggit ko sa mga nag-iimbestiga. Kahit anong galing ng mga naninira at nagwawala ng dokumento, yung government transaction, may trail yan na naiiwan. Dugtong yan. So ang ibig sabihin, kung nawala ito, meron niyang alternative document na pwedeng magbigay ng the same information. Or kaya example para maintindihan ng mga viewers. Ako ng case. Halimbawa, you don't have to name names, diba? Yung nature lang ng transaction, for instance. Okay, halimbawa, may in-audit kami noon. Malversation yung kinaso namin kasi meron disbursement ng cheque, walang disbursement voucher. In other words, walang disbursement voucher, may cheque. Alam natin, bago ka mag-produce ng cheque, may disbursement voucher ka, di ba? So pagdating sa court, kinausap ko yung resident auditor, special auditor ako di ba? Special audit office. Kinausap ko yung resident auditor, nasaan ang supporting document nito, di ba? Sabi niya, naku auditor, walang tinurn over. I'm talking to the resident auditor, coming ako sa special audit. Sinampa namin yung kaso, pagdating sa court, eto ngayon, bumaliktad yung auditor. Naging hostile witness, Sabi niya sa court,
When I told Dr. Mendoza that the supporting documents are not existing, I only mean to say that they are not yet submitted, Your Honor. And Your Honor, may I present to you the supporting documents and the voucher. Siyempre, laglag ang ano ng lola mo. So anong ginawa ko? Pinresent ko yung noon meron tayong tinatawag na report of checks issued by deputized disbursing officer. Ito yung report kung saan sequentially nakalagay yung check number, date, amount, payee, at nakalagay din yung corresponding na disbursement voucher. So ang ibig sabihin, kung newly prepared yung voucher, hindi mo siya kayang isingit. Medyo may dito. O, diba? Kasi sequential. Wait, so mukhang dinoktor, bigla nag-produce ng dokumento. Kasi remember, naandyan pa yung mga signatory sa iyo head ka diba? Nanggawa sila ng voucher at supporting documents. Complete with signatures, diba? So nung sinabi ng prosecutor, naku, patay madam, nag-turn yung ano. Sige, alam ko yung proseso ng recording, So, pinresent namin sa court yung report of checks issued by deputized disbursing officer, which summarizes in sequential yung check number, yung disbursement number, date, and then the check number. So, hindi mo kayang isingit yung newly prepared voucher. So, this is what I'm saying. May mga magaling manira ng dokumento, magaling magwala, but there are alternative documents. For example, kung sinira ang iplano, may iba't ibang kopya yan. May kopya ang DPWH, dapat may kopya ang COA niyan for purposes of contract review. So kung sirain ng district engineer yan, may pwedeng kuhanin na kopya sa COA. May pwedeng kuhanin na kopya sa ibang office. In other words, kung alam natin yung proseso at yung sistema sa loob ng gobyerno, hindi ganong kadali na sabihin natin mawala ng trail. Kailangan lang ay capture mo yung proseso, alam mo yung saan mo titingnan para makita mo, hindi, meron tayong pwedeng alternative document. I refer to it as alternative.